Yo, what's up? What's up? What's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na alam nyo na. Diba? Alam nyo na sila ay mga tanga. Hey. Hinaan lang natin ito konti. Alam nyo na mga pare ko, nandito na naman tayo at syempre ako ay fresh na tuta. Ang asong bagong ligo, boss, di ba? Come on. Ito na naman, kung napapansin nyo, 2 beses na ako mag-upload. Talagang gatas na gatas, boss, di ba? 2 beses na ako mag-upload sa isang araw, isang 1 PM, alauna ng hapon, at isang 7 PM. Para, alam mo yun, kasi habang wala akong ginagawa, gusto ko lang sulitin yung oras ko sa pangungupal. Dahil dito, maano ang dugo ko eh. Parang sobrang umaano ko rito. Siyempre gusto ko rin kayo idamay sa pangungupal na yon, kaya gusto ko kung di pa kayo nakasubscribe tapos napapanood nyo dito, tangina, subscribe na kayo, boss, di ba? Para update kayo sa mga ginagawa ko ritong kagaguhan. Siyempre bago ako mag-umpisa, gaya ng dati, gusto ko lang pasalamatan ng mga walang sawa sumusuporta sa akin sa mga ginagawa kong kabutihan dito sa mundo. Siyempre, ang Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat, Madam Alex. Pinadalan nga pala tayo nakaraan ni Madam Alex. 10 piraso yun at puro solid lahat. At nasuot ko na yung iba. Baka gusto nyong, pag di nyo pa naispatan, makikita nyo. Siyempre, egocentric. Etong suot ko ay egocentric. Damn! Sobrang angas niyan, boss. Ito yung jersey type nila. Yan. Ha? Alam mo ba, pag naka-egocentric ka, talaga mapagkakamalang ang artista. Alam mo, di ba? Sanderford, di ba? Sanderford, di ba? Maraming salamat, Papa Joseph Aday, sa napakaangas netong kasuotan ko ngayon, egocentric. Maraming salamat, Papa Otep. Isa ka sa mga pinakamanyakis na simple lang. Diyan ako bilib sa'yo, hindi ka nakahalata, di ba? Yo! Etong battle na to, ikalalabas lang neto. Pero syempre, gaya ng dati, kailangan natin tong gatasan. Pero pinalipas ko muna ang 3 araw. O 3, hindi ko alam, 3 o 4. Para gatasan to. Hindi natin pwedeng gatasan agad pag bagong labas. Syempre, kailangan si Boss Arik muna ang unang ihigop at titikim ng katas bago si Jonas. Di ba? Boss! Arik, maraming salamat lagi. Eto. Semifinal ng Isabuhay. Ito ay laban ni GL versus EJ Power. Putang matinding ano to. Matinding laban to. First time ko tong mapapanood. Gaya ng ginawa ko sa video reaction ko kay Sinyo at Kuya Shernan. Hindi ko talaga pinanood, tiniis ko. Ito rin, tiniis kong hindi panoorin to dahil gusto ko sulit yung magiging review ko dito sa battle na to. At dito natin patatagalin. Let's get it on! Nanalo ng coin toss, si EJ Power. Pili niya mauna, si GL. 7 ang rato natin. 2 minuto dapat. Buwenta pa lang. Nakakilabot, no? Alam mo yun, puta, nanggigigil agad mga tao. Sasabayan mo ng mainit na ano? Mainit na kape. Game! Yun ang ba napakinggan natin, GL. Yo! Unang chapter game! Yung taon ay 2014. Nasan ka? Nasa World War. Nakikipagtalastasan to. Nasan ako? Nasa comp shop. Nanunood ng laban mo. Oh, idol ko to dati. Kasi yung lyrics cruel. Source ng power underground parang fossil fuel. Kaso yung baho... Laging pang matatalino talaga mga ano, no? Mga ano ni GL. Alam mo yung talagang marami siyang alam talaga, katuya sa mga kuryente, parang mga parang ano eh, parang mga ano ng Meralco eh. Marami talagang alam eh. Oh, idol ko to dati kasi yung lyrics cruel. Source ng power underground parang fossil fuel. Kaso yung baho sumingaw, kanyang evolution, naging toxic at mahangin, air pollution. Oh, power dati. Sa lyrical ay prouder yan. Kaso sa fans may louder chant. May power sa bataan, nuclear na power plant.
Kaso palpak yung pag-construct, so self-destruct, inutil. Sabog to the core, Bataan naging Chernobyl. Pakinggan mo. Yun, ayun ang nagiging ano ko kay GL. Para sa akin lang, baga, sobrang lalim nung ibang termino niya. Hindi ko talaga alam yung ibang sinasabi niya. Pero, ano yun? Baga, hindi masasabihin ni GL yun kung walang ano yun. Baga, yun nga, hindi ko talaga magets. Talagang pag si GL talaga yung nire-review ko, pakiramdam ko yung gumaganang utak ko, 1/4 lang. Alam mo yun? Nakatodo na, alam mo yun, kahit itodo ko to, wala talaga akong ano. Sobrang galing kasi ni GL din talaga, matalino. Katahimikan at kay Surya yun, sabog na nga yung power plant, wala nang reaksyon. Kaya yung taon ay 2016, nasan ka? Nasa flip top na, excited na mag-God mode. Nasaan ako? Nasa office, sabik sa EJ upload. Kasi galing pang balanga, and the point he made across, siya raw yung next na tipsy. Well, wala yung kwenta cause yung energy pang 30. Kaya di na benta boss, pang extra lang sa old god yung EJ extra joke. Extra joke. Cause yung energy pang 30. Kaya di na benta boss, pang extra lang sa old god yung EJ extra joke. Imbis na extra Diyos, no? Extra joke. Kasi nga, yung third D ay, yung third D parang sinasabi ni GL dito, yung third D, yung kakampi ni Tipsy D dati, pang extra lang daw para kay Tipsy D. Kaya siya yung extra joke na dapat extra Diyos kasi nga old God. Parang hindi lang si EJ Power yung tinamaan doon, pati si third D. May insultong sinalo. Wala yung kwenta cause yung energy pang 30. Kaya di na benta boss, pang extra lang sa old god yung EJ extra joke. Ano, kala nyo extra Diyos? Well, that stings. Di ako predictable. Kasi yung Youngstown na yung meta, di pa ba apparent? Pero kaya ba ng young god sumabay sa curfew? Natabunan ka nila. Overshadowed ka na rapper. Sa Camaro, bakit? Nasa anino lang yung power. Habang sila, may ambag yung crafts, in-upgrade yung arts, mga hardcore stars, tas si EJ naman, boom! Fuckboy bars, di ba? Kantot Shota, kantot Lola, yung ninja moves grumabe, yung si Camaro na promote, Galawang Hokage. Oo, Galawang Hokage, o naging identity yung tite. Tanging notable yung nota, palabas na labasan para maabot yung kota. Ano cringy po ba? Pag inarticulate, na EJ yung first letters ng ejaculate. Tang inang galing. Pinaglalaroan niya pa rin yung EJ. Na dapat ejaculate ba yun? Naging ejaculate? Ano? Tite. Tanging notable yung nota, palabas na labasan para maabot yung kota. Ano cringy po ba? Pag inarticulate, na EJ yung first letters ng ejaculate. Ejaculate. Hindi niya tinuloy yung ejaculate. Ewan ko, ejaculate ba? Ejaculate! Di ba yung boss? Di mo manirekta. Galing, no? Pansin nyo, kanina niya pa binabali yung mga rhyming niya. Kumbaga, sinabi niya kasi hindi siya predictable. Pero, patapusin muna natin to. May napansin lang ako. Boss! Gusto mo lang na makaraos. Sa akin mindfuck. Kaya pinutol yung pasabog. Wala ng climax. Kasi dinowngrade yung lyricismo at naging universal. At para lang sa screen time, siya'y naging commercial. Patalastas at marketing, kanyang napiling medium. At bakit puro ads? Kasi di nag-upgrade sa premium. O naging sell out ka sa audience as if yun yung only chance. Kalaswaan yung binenta na sa isip OnlyFans. Walang OnlyFans. Sa mga mahilig manood ng mga porno, alam nila yun. OnlyFans. May ano yun eh. Premium. O naging sell out ka sa audience as if yun yung only chance. Kalaswaan yung binenta na sa isip OnlyFans.
walang pake sa recipe basta walang haters around. Habang ako yung chef. Tsaka yung OnlyFans na yung mga ginagawa daw ni EJ Power, hindi na para sa lyricismo, para na lang sa crowd. Sino tong nasa unahan? Katabi ng babae na nakasalamin, parang anak ni Michael V. Hindi ko alam, anak ba ni Michael V yan? Awig ni Michael V. Chef na dinadayo sa flavor sa sound. Kung flip top 5-star resto, ikaw yung waiter na proud kasi trip mo lang yung mag-cater sa crowds. Kaya sila Mot, sila Sixth, sila Jomar at Invic, sila Sur, sila Lip, sila Poy, sila Crip, sila Topher. Tas si EJ Oo nasa baba ng roster. At waiter, ganun mag-follow up ng order. Kasi grabe yun. Inano niya, no? Parang pinagkasunod-sunod niya yung mga malalakas papunta doon sa hindi naman mahina, alam mo yun, parang sinunod-sunod niya yung level nung ano na yun, tapos parang dandun daw si EJ sa pinakababa. Kaya sila Mot, sila Sixth, sila Jomar at Invic, sila Sur, sila Lip, sila Poy, sila Crip, sila Topher. Tas si EJ Oo nasa baba ng roster. At waiter, ganun mag-follow up ng order. Kasi dark humor ka lang. Ako pang highlight. Mala Joker pag sumay ko yung sapak pang Dark Knight. Kung saan ka ba sumabog? Saan yung hard fight? A, sa pressure or B, sa spotlight? Well, not quite. Cause A man o B yan ay parehas bomb site. Kaya ibalik mo fuckboy bars, yung puro plain kantot, at para patas ibabalik ko rin yung aking train of thought. Game! I said game! Time! Ganyan mag-troll ng round, pang-uulol allowed, at pinakita ko lang na di ako nakukontrol ng crowd. Tangina mo! Damn! Grabe yun. Alam mo yung binutas niyang angulo kay EJ. Pinakita niya kay EJ, kumbaga, ito yung ganito ginagawa mo. Kumbaga sumasandal ka sa crowd. Pues ito yung ginagawa ko. Para to sa lyricismo, hindi ako katulad nun, hindi daw siya nagpapakontrol sa crowd. Crowd control din, kumbaga. Galing. Boy bars, yung puro plain kantot, at para patas ibabalik ko rin yung aking train of thought. Game! I said game! Time! Ganyan mag-troll ng round, pang-uulol allowed, at pinakita ko lang na di ako nakukontrol ng crowd. Lakas ng round 1 ni GL, pero pakiramdam ko mga bandang kalahati na pumasok yung mga malalakas niyang punchline. Kasi ito yung napansin ko parang napansin ko yung mga ginawa ni GL nung round 1, yung kumbaga yun nga, yung pamumuna niya sa mga ginagawa ni EJ Power dati tungkol dun sa pagkantot ng asawa, lola, yung mga mabababaw na kumbaga hindi na sa mga pinapanood kong battle ni GL, hindi niya madalas ginagawa yun yung mga ganong angulo. Kumbaga, kilala si GL bilang creative o may bagong ipapakita sa laban. Napansin ko lang yung kalahati nung umpisa niya ng round 1. Medyo parang inano niya parang inano niya yung katulad na yung mga pagkantot-kantot sa nanay. Alam mo yun, si GL kasi kumbaga, ako kasi sa panonood ko lagi kay GL, mas kilala ko si GL na hindi siya umaanggulo ng ganong kababaw Alam mo yun, hindi siya umaanggulo ng ganong kababaw. Kaya pansin nyo yung kalahati nung round 1 niya, hindi masyadong nabibigyan ng reaction dahil parang iba yung expect ng tao sa kanya Diba? Si GL umpisa pa lang may mga twist na agad, may mga pang matatalinong inaano na talaga siya agad.
Yun, pero yung kalahati, nung pumasok na dun sa, yun nga, tungkol dun sa crowd, yung kumbaga, yung sa lyricismo, hindi mo na tinataas yung lyricismo, nandun ka na lang sa pagsandal sa crowd, gusto mo na lang pasehin yung crowd. Dun, nung pumasok yung angulo na yun na, puro malalakas na yun. Pero yung bandang kalahati, napansin ko hindi ganun kalakas. Pero malakas pa rin overall kung iano natin siya. Pero pakinggan natin yung kay EJ, round 1. Bago ko simulan yung round 1, if that's fine, banggitin ko muna yung panapos ko na punchline. Time! Mangyayari na rin, simulan natin sa unang segundo. Mangyayari na rin yung laban na matagal nyo nang hinihintay. Salpukan ng Flip-Top Bay, laban sa Flip-Top Bay. Matagal na akong kumikitil sa Manila mula pa nung Ahon 6. Di ka na magre-regenerate kahit mag-type ng bago Vicks. Umiwas ka man sa bala ko, lumemborak Malakiano Reeves, ang ending mo pa rin, airpods ni Jano Gibbs. Oh! Putang ina mo! Airpods ni Jano Gibbs. Yung nagbaril sa ulo na sino bang artista yon? Kalimutan ko yun. Sinong artista yon? Kalimutan yung pangalan. Fix, umiwas ka man sa bala ko, lumemborak Malakiano Reeves, ang ending mo pa rin, airpods ni Jano Gibbs. Joke lang. Ano yung next? Ano yun? Medyo mabigat na ano yun. Medyo kumbaga nakakatakot gamitin yung yung ba hindi niya kumbaga nakakatakot lang gumamit ng ganun, no? Kasi puta hindi siya biro hindi biro yung hindi biro yung ganung sitwasyon. Pero tanginan, yun, sobrang dark nun. Expect nyo, mamamain ko to, pues yung obserba nyo dyan, sira. Eto, bubulihin ko, baka protektahan pa kita. Di ko na kailangan maipagsagutan at batok-batukan tong uhugin. Ang trip ko, pag buhul-buhulin yung mga bully na nambubuli sa mga tulad mong bulbulin. Ano ba ang iyong hihirit, bro? Nakakainggit to. Puta sa sobrang lupit ng liriko, pati kalaban napapatapik sa dibdib mo. Si Sorhenyo, yung ginanon yata. Alam ko si Sorhenyo yung tinapik yung dibdib niya ni GL. Hirit, bro? Nakakainggit to. Puta sa sobrang lupit ng liriko, pati kalaban napapatapik sa dibdib mo. Sa sobrang supot, duwag, at loser nitong nerdo, ultimo mga fans mo, sinasabi sana ako na lang nakabattle ni Sorhenyo. Oo nga, no? Ano kayang mangyayari nung si Sorhenyo tsaka si EJ Power yung nagpang-abot? Si Makmak talaga kasi, iba rin kasi talaga yung ni Makmak minsan talaga may mga foul na si Sorhenyo Minsan talaga nakakano siya ng body contact talaga. Paano kaya kung si EJ Power? Kasi isip niyo si Romano nga Kumbaga si Romano nung nakalaban niya si EJ, kumbaga napansin ko ron hindi masyadong namama ni Romano si EJ. Parang naiilang talaga siyang tapikin or gumawa ng move si Romano na makakasanggi kay EJ. Paano kaya kung si Sorhenyo, putang ina, ang ganda nun. Eto na ba yung itatapat? Eto na ba yung sinasabi nyo ang itatapat kay Tipsy D? Nasa usapan na yun ng mga goat habang kachat niya, GPT. Gumamit lang ng rhyme zone tsaka easy glot pagdating sa isa buhay, Terminator. Hindi! Pang backup lang sa power tong AI generator. Lampas isang minuto na ba? Tumitiktok na yung time clock sabay sa tunog ng hi-hat at haluan man ng science. Sablay kung wala yung guidance, di makakamit ginto kahit gamit kamay ni Midas. Iba tayo na sinasakyan patungo dun sa finals. Kulang ang ipapamalas lalo, kulang ang sa angas pa kahit mabilis magsalita kahit kasi mabagal ang rebel kahit naglalakbay sa oras dito aabot ang climax. Tignan natin kung mahabol mo yung taong naka-time lapse. Kasi gubat pa lang, ako iyong tinatarget na, di ba?
Di ka pa kasi nararanasan ganito agrabe mang giba. Ngayong umabot na siya sa Manila Bay at ngayong katabi niya, Rojas Boulevard ka dito, boy. Side beach lang kita. Pag sinabi kong bonus year, yun na yun tapos. Kasi kung ikaw yung pinakamalakas sa turna, ba't hindi ikaw yung haharapin ko na final boss? Pinakamalakas na ba tong makakalaban kong pangatlo? Hindi pa nga kayang magpasweldo ng mga views na inaambag mo. Eto na yung sasalpa sa kultura. Eto na yung hinaharap nyo. Hoy, ipapaalala ko lang bro, pinapatay ka lang ng mga squatting na pinapatay ko. Kaya wala ang... Pinapatay ka lang ng mga squatting na pinapatay ko, di ba? Pero tinalo kita, di ba? Pero tinalo kita. Eto na naman tayo, boss, di ba? Pero tangina, classic. Ina. Pero ang galing nun. Tanginan, paano kaya, no? Ngayon kami magpang-abot ni EJ, no? Putang ina. Kasi ano namin yun eh, baga, rookie days namin yun eh. Yung nagpang-abot kami. Ano nga rin yun eh, controversial din yun, di alam talaga kung sino panalo. Paano kaya kung magtapat kami, no? Total, wala na rin siya sa isa buhay. Ahon, no? Boss! Tangina mo! Ano na to, boss? Paano na gagawin natin yan, di ba? Tangina. Galing nun. Bonus year! Yun na yun tapos. Kasi kung ikaw yung pinakamalakas sa turna, ba't hindi ikaw yung haharapin ko na final boss? Pinakamalakas na ba tong makakalaban kong pangatlo? Hindi pa nga kayang magpasweldo ng mga views na inaambag mo. Eto na yung sasalpa sa kultura. Eto na yung hinaharap nyo. Hoy, ipapaalala ko lang bro, pinapatay ka lang ng mga squatting na pinapatay ko. Kaya wala ang karapatang tawagin ng iyong sariling tagapagtanggol ng sining kung nilalampaso ka lang palagi ng mga rapper na walang breeding. Rising star na daw kasi yan, kaya nagbibilang na ng ginto. Kaso sakto lang pinakita niya kay Marshall, kay Lip Cram, bigla siyang nabigo. Kaya pagtapos ng laban niya kay Barry, yung hype niya na hinto, sasayad lang pala pinaka-peak ng karir mo. Tanginang galing nun. Sasayad lang pala pinaka-peak ng karir mo. Sasayad kay sayad, tsaka yung sasayad lang. Kumbaga hindi talaga siya tumama, sumayad lang. O hindi niya naabot. Galing nun. Galing. Siyang nabigo. Kaya pagtapos ng laban niya kay Barry, yung hype niya na hinto, sasayad lang pala pinaka-peak ng karir mo. Tandaan mo yung formula ng power. Work overtime, no limit. Spotlight mo nagti-flicker na kahit anong gawin mong pilit. Kaya bagay lang kay GL tong patay sindi kong gimmick. Ganyan talaga pag yung punyetang karera mo nag-short circuit. Kada tapak ng yabag o digital surround sound, power trip ang aabutin ng kalabang loudmouth. Pag paningin ko'y nagdilim at power ay nag-shutdown, patay tong current every round, parang rotating brown out. Kaya anong panaman itong idol nyong umaasta na bida? Kung isang comeback lang ng power, buhay agad yung liga. Kaya... Galing. Kung isang comeback lang ng power, buhay agad yung liga. lang ng power, buhay agad yung liga. Kaya... Kaya fuck this favorite ni Enigma, fuck Yolanda at Karina, at fuck Lola Amor. Alam niyo na kung sinong reigning in Manila. Ang inang galing nun. Fuck Lola Amor, alam nyo na kung sinong reigning in Manila. Lola Amor, alam ko yun yung kumanta nun eh. It's raining in Manila, hindi ka ba naiihi? Naiihi, diba? Ang inang galing ni EJ dito. Sinimulan ko sa segundo, minuto, ako'y umuall in Diyos ko. Tingin nyo oras niya ngayon, pues moment ko to. Ano mang panahon yung humarap sa akin, binibreak ko yung fault line. Walang sinabi ang pass,
present at future, kung usapan ay pagiging greatest of all. Tulong para sa tamang paglaki ng anak mo. Greatest Dito of ka, all. pasok na. Pediasure. Greatest of all. Pediasure. Boss, ba't Pediasure yan, boss? Yung pala kasi yung panapos na greatest of all. Kung usapan ay pagiging greatest of all. Para sa akin, sobrang lakas nila parehas sa round 1 pero mas maraming nakuwang momentum si EJ. At mas maraming lumanding na direktang sapak kay GL para sa akin. Kumbaga, lahat ng binato ni EJ dito sa round 1 talagang inabot si GL. Mula umpisa, dun pa lang sa yung tatay ni airpat ni Jano Gibbs. Tanginan, dark na nun. Grabe yun. Tapos yung mga sumunod pan linya. Para sa akin, tong round 1, EJ ako rito sa round 1. Ibang klaseng EJ to. Pakinggan natin round 2. Ganda na ito! Sinita pa yung call out ko sa kanya. Talagang kinikilig to malamang. Remind you lang ha. Kinall out ko din si Badang. Tapos greatest of all time ito. Pero basic bara. Kung magyayabang ka sana, realistic sana. Kaya pangalawang chapter game. Yung taon ay 2018, nasan ka? Nasa Denver, Colorado. Nakakaangat na sa lahat. Nasaan ako? Nasa tryouts. Sa freestyle nagkakalat. Mayaman daw sa dollar bills. Wow! Ibang Sa freestyle nagkakalat. Nakakaangat na sa lahat. Nasaan ako? Nasa tryouts. Sa freestyle nagkakalat. Mayaman daw sa dollar bills. Wow! Ibang klase kung ganun. Habang ako, wala na akong pera na ngayon. Galing. Nagamit niya ng hindi baduy. Yaman daw sa dollar bills, wow! Ibang klase kung ganun. Habang ako, wala na akong pera na ngayon. Sumali to ng US Army at nag-serve sa Germany. Balik EJ Florentino para sa kanyang family. Family feud siguro to. Family feud! Sabi ko lang. Tangina kasi, yun yung tumatak na hindi lines. Kumbaga, yung kagaguhan na ginawa ni EJ Power kay Poison. Wala kang family dude. Kaya hindi ka nakuha sa family feud. Family feud nga. Kasi yun yung ginawa niya kay Poison. Yun yung tumatak sa laban nila ni Poison, ni EJ Power. Balik EJ Florentino para sa kanyang family. Family feud! Anong sabi ng survey? Alright. Nag-survey kami ng 100 tao. Sa tingin nyo, ano bang klaseng sundalo si EJ Florentino? Sniper? Sniper, pwede. Sniper. Survey says... Mali. Ay, next. How about medic? Good answer. Medic. Survey says. Okay, isa na lang. Pwede na kayo mag-steal. How about nag-aalaga ng mga asong K9? Tignan natin. Survey says. Ting! Top answer, palakpakan. Grabe. Kupal, di ba? Nag-aalaga ng mga asong K9, di ba? Ting! Top answer, palakpakan. Grabe. Habang ibang sundalo namamatay o kaya amputated, si EJ nasa barracks nagfe-fetch at play dead. Tas suporta daw sa Germans. Yun yung record, aba? Malaman-laman ko, German Shepherd pala. Tas pinagsusugod ka sa gera.
Ano yung bassista nga? Huling sugat niya sa braso, anti-rabies pala. Tapos nagka-PTSD ka. Galing. Tugod ka sa gera. Ano yung bassista nga? Huling sugat niya sa braso, anti-rabies pala. Tapos nagka-PTSD ka. PTSD! Utang ina mo. Yun sa mga memes, di ba? Diba? Gagong galing ni ano rito, ni GL. Sinubukan niyang gawin yung ginagawa ni EJ Power. Parang ganun. Baga, tangina, akala mo ikaw lang marunong gumawa ng pang-uulol, ah. Tapos nagka-PTSD ka! PTSD! Talagang ginaguman. PTSD parang tangang sundalo din. Di ba ano yan? Aesthetic lang, papetics lang, well, walang hiya sa veterans, tong scammer peste. Master Pogi sa Dragon Balls yung power peke. Leche, simpleng angulo sa aso, kaso grabe ang effect. Sinamahan ko ng K9 para substance ma-detect. Kaya bomba i-deflect o gumawa ka ng excuse, pero paano maka-counter di mo nga na-defuse? Kaya yung taon ay 2022, nasan ka? Nag-comeback sa ahon na mismo yung karir, nasan ako? Lumalamon, MC of the Year. Bumalik yung power versus Abra, nagpaka-Terminator lang, pero yung power mahina, naka-generator lang. Talagang feeling main event, yung gigil niya sagad, pero yung best line ni Abra, GL na agad! Tanginang galing ni GL dito sa round 2. So, itong round 2 ni GL, balanse. Balanse itong round 2 niya. Ouch! Yung chip shot para sa akin, naging priceless sa'yo. Yung pinangarap mong kalaban, yung pangarap ako. Ano? Oo, kinall out ko si Abra. Pero all in all, wala lang. Just to burn your soul kasi yung dream match mo, aking short-term goal. Kasi couldn't raise the bar, he wasted his potential. Habang kita niyo improvements ko, exponential. Oh, di ka special, at yan ang plain truth. Di ka nag-bear fruit, at lumiit lamang yung power na parang na square root. Kasi on demand sa playoffs, on the job nag-day off, on the spot yung payoff, on the way but way off, off. Simple ba yung twist? Pero sure to shocker na sa simpleng pagsiswitch, control yung power. Power! Ang ina mo sa simpleng pagsiswitch, control yung power. Damn! Galing no, on, tangina. Yung on-off na ginawa niya, grabe yun. On the spot yung payoff, on the way but way off, off. Simple ba yung twist? Pero sure to shocker na sa simpleng pagsiswitch, control yung power. Power! Hanggang bumbilya, mapundi, at ganun dinali. Mistulang series lang at ito'y finale. Kasi bumaba pa galing Denver. Kaso ako ang hukay. Now you're in hell, boy, kaya tabas yung sungay. Manlalamig, mamumuti, at wala ng buhay. Uuwi tong Coloradong wala ng kulay. Ang ina mo, gandang laban to. Sobra naman kayo, boss. Ang ina mo, galing. Ang ina, parang finals na to, ah. Okay lang ina nyo, ah. Lamig, mamumuti, at wala ng buhay. Uuwi tong Coloradong wala ng kulay. Yo! Kaya knock-knock! Hindi, gas-gas na yan. Gawin nating ding-dong, who's there? Isa pa, ding-dong, who's there? Ding-dong Dantes, at ito ang Family Feud. Yo!
Lakas. Sobrang lakas ng round 2 ni GL. At balanse. Nag-joke siya hanggang mapunta siya dun sa grabbing technical. Dangina. Kailangan masabayan to ni EJ or mahigitan tong round 2 ni GL. Sobrang hirap na ito. Pakinggan natin yung round 2 ni EJ. Yo! Pati yung pag-call out sa kanya ni Abra, ginagawa niya pampaksa. Ikaw lang yung kilala kong tao na proud na kino-call out ng bakla. Tapos ano pa sinabi niya? PTSD. Galing nung rebat na yun, no? Kilala kong tao na proud na kino-call out ng bakla. Tapos ano pa sinabi niya? PTSD. Parang tangang sundalo din. Gago, wag mo akong salingin dahil pag nabwisit ako ngayong gabi, ipapasa ko yung PTSD sa magulang mo pagkatapos kitang patayin. Tuloy natin yung pag-andar. Di ko hahayaang maunsyame. Wala kang matatanggap na rebanse kahit subukang gumante. Hindi ako mag-a-adjust sa body clock mo. Maliwanag ngayon sa tate, kaya baliktad ka sa oras na to dahil araw ko ngayong gabi. Anumang teritoryo kailangan wasakin, walang pinipiling lugar. Umaas ng Diyos, kabilang ka lang sa mahihinang individual. Sigurado bagsak ako, meron kang bara sa aking pagiging militar dahil nakaharap mo na Captain America ay galing Infinity War. Kaya kung usapang ranking, dude, di sapat po yung technique rhetorical. Makukuha mo lang na rank up private room to General Hospital. Unti-unting magiging delinkwente sa kalabang pa-inosente. Siguradong clear lang ang mensahe pag dinibdiban ka may kuryente. Hatid ko dito sa pasyente ay pinsalang bayolente, reverse emergency, paramedic magdadala sa'yo sa aksidente. Ano kayang gagawin itong Booksmart kapag binarubal ko na sa kalye? Tatapak-tapakan na parang tae hanggang mawasak ang imahe. Para ang dinaganan ng elepante at inapakan ng higante. Sa sobrang grabe ng atake at ginawa kong pananalbahe, pati si Enigma mapapareminis kung paano siya ginulpi dati. Change topic. Kalaban niya si Blacksmith, tinitira niya yung pagkatalo niya kay M-Side. Kalaban niya si Plaridel, tinitira niya yung pagkatalo niya kay Lipcram. Wow! Hanep, bro. Time traveler ka na pala porket nare-rebat mo yung past battles mo. Palakpakan. Pati veterano at alamat, nagawa niyang lituhin. Stilo niya na train of thoughts, tamang pang mind conditioning. Panay palusot sa nakaraan na laban, kaya nga swak na synonym ng train of thoughts kapag natalo, merong line of reasoning. Yan na ba yung meta yung gusto? Mas nakakatawa pa yan sa stilong komedya ko, Diyos ko. Kaya paano mo nasabi na yung letra mo puro tsaka rekta kung kailangan pang i-connecta sa dulo? Yan na ba yung rhyme professional? Yung style mong personal? Kino-connect mo lang yung point A to point B, ganyan ka one-dimensional. Ang pagkakaiba natin, wala akong fans na utu-utot inutil. Mga napapa-u dito kay GL, mga nakakulong sa loob ng Google. Oh. Kung san-san ko pa naririnig, putang ina, over-over, wala ka na bang ibang ma-offer? Train of thoughts mo, naglulup na lang na parang roller coaster. Hindi nga kayang mag-jokes, tapos yung delivery sobrang malumanay. Karakteristik ng mga autistic, kaya lang mag-focus sa isang bagay. Kumbaga, upgraded lazy writing kung ibe-base sa observation. Tunog malakas lang sa madla dahil sa words association. Tamang collect lang siya ng facts gamit yung style niyang correlation. Sa kaka-connect the dots mo, ako yung nabuo mong constellation. Di ba galing ka na sa hinaharap? Para lahat i-reassure? At nagpunta rin sa nakaraan? Kaso labas ay premature. Dumaan na yung Hulyo, Agosto, Setyembre, naghahanap pa rin ng cure. Pues wala nang talab yung space at time pagkatapos na 3-month rule. Kaya pala bigay todo siya sa laban sa bawat pagkakataon. Kasi di na umaayon sa kanya yung umaandar na panahon. Ngayon napagtanto ko na kung ba't saang-saang timeline ka tumatalon-talon. Kasi hinahanap mo pa rin yung era kung saan ka magkakampyon. Hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon. Kung di mo hawakan mo yung remote para kontrolado mo yung alon.
Kahit stop o pause mo yan, tuloy lang yan, parang padayon. Kung di mo magustuhan yung resulta sa pag-rewind mo sa kahapon, i-fast forward mo nang malaman mo na undercard ka na lang sa ahon. Kaya ang pinaka nakakalito, nakatanungan sa kanya, anong taon ka nga ba magkakampyon o magkakampyon ka nga ba talaga? Siya'y tinapos sa tamang oras, nirekta sa deadline. Ngayong di na umubra yung GL nyo ngayon, better luck next time. Okay pa rin yung round 2 ni EJ. Pero sobrang lakas nung ginawa ni GL sa round 2. Tang ina, sobra. Parang pakiramdam ko, kayang bumura ng 2 round nung round 2 ni GL. Round 2 GL yun para sa akin, malinis. Maganda rin ginawa ni EJ Power, kaso alam mo yung mas nagustuhan ko pa yung round 1 niya. Sinubukan niyang sirain yung estilo ni GL at nagpakita rin siya ng mga ibang mga pangmatatalinong linya rin. Pero alam mo yun, sobrang lakas ng round 2 ni GL at hindi umabot yung round 2 ni EJ. Para sa akin, round 2 GL. Round 1 EJ, round 2 GL. Para sa akin. Pakinggan natin round 3. Nagribat pa about sa Abra. Talagang napakabobo. Kung ako yung kinall out, ikaw napasubo. Yo! Ang inang galing, no? Nagre-rebata. Dalawa dito, Huling chapter game! Yung taon ay Ang ina no? Parang pareha sila ng ano ngayon, no? Kasi si EJ, di ba, sinabi niya yung umpisa niya sa segundo, yung isa, tapos yung pang round 2 ni EJ, pang umpisa niya na, ituloy natin yung pag-andar. Hindi dapat hindi dapat mahinto ba yun? Umaun siya, Parang ganun yung ano, tapos si EJ naman, taon yung pinapatakbo. huling chapter game! Yung taon ay 2023, nasan siya? Bumatil yan sa California o international scene at nag-Spanish yan sa verse niya at ito aking napansin. Di yan fluent sa Spanish pero may Espanyol sa kanyang sulat. Di yan fluent sa Bisaya pero nag-Bisaya doon sa gubat, di ba? So MC Spano, may translator, interpreter? Well, either or. Kasi meaning lang, meron kang editor, tama? Tama, kaya anong territorial expansion? Yun ba yung gusto? May translator kang kasama kung saan mang mundo para kumonekta lang sa audience by ghostwriter, Diyos ko. Walang language barrier kasi tumatagos yung multo. Kaya yung taon ay 2024, nasan ka? Sa isa buhay na lumaban para raw may pantapat sa matira mayaman. Matira mayaman, yung may nag-back out at binaliktad na boto, yun na ba yung todo? O di mo lang makita, pantapat sa matira mayaman, kaya pala mahina. Di ba? Ganyan umanggulo, mga bagong taktik. Di yung si Poison Babaero, si Romano Adik. Si Poison Babaero, si Romano Adik, gasgas na nga sa current, pero di ma-dismiss. He can generate the buzz kasi puro chismis. Yes, please! For the typical Pinoy, kaya di natuto, mga issues ginatasan, pamilya Yulo. Oo, malakas ka lang sa typical shit, pero minimal yung lyrical wits, predictable sa fictional at physical skit. Ako, sumisilip sa slit, statistical at tactical beast. Bawat letra nakaayos, alphabetical list. Bawat syllable ay clinical, may rhythmical split. Laging biblical at mythical, so critical hit. Kaya kung charisma lang yung essence, wala nang gulat to. Huwag niyong idaan sa present, sabayan yung sulat ko. Oo nga naman. Tangina. Alam din ni GL yung kahinaan niya. Alam niya din na lamang sa presence yung mga kalaban niya, yung talagang nanlalamon sa stage. Pero yung sulat, sabayan nyo. Kumbaga, sa sulat nyo ako sabayan. Tingnan natin kung aabot. Galing nun. Kaya kung charisma lang yung essence, wala nang gulat to.
Huwag niyong idaan sa present, sabayan niyo sulat ko. Kasi kahit important pa to, do you think I care? Well, kung libre pamasahe, do you think that's fair? Pamasahe, fair. Well, babay na yan. Farewell, babay na yan. O welfare, kapakanan, basta tatambangan, nakafocus na ako. Nag-i-explain ako ng bars, tunog motus na ako. Pero lahat yan ay konekta. Nag-i-explain na ako ng bars. Tunog motos na ako. Kapakanan, basta tatambangan, nakafocus na ako. Nag-i-explain na ako ng bars, tunog motos na ako. Pero lahat yan ay konektado. Sa'yo, ako'y nai-excite. Denver, California, basta connecting flights. O fight or flight, yung response ay primal. Nakatadhanang mamatay, yung size ay vital. Sa service, walang survival. Kung ikaw final destination, ako destination finals. Kasi sa tournament lang di bano, nitong dating baylang, habang ako nagseryoso since fucking day one. Kaya yung konsepto ko, yung timeline, yung summary ng evolution, cause I age like fine wine, yung summary mo execution. Kasi nag-capitalize pa lamang to. Ngayon pa lang nag-uppercase. Lumabas pa lang sa atmosphere, ako na'y nasa outer space. Kalawakan, sinasakop, ikaw bumubuo ng bars. Well, influensya ko'y umaabot sa mga susunod na stars. Kaya kita diferensya. Sa akin higher yung stakes, and I know what it takes. Meron kang room for improvement, ako walang room for mistakes. At sakto repin mo Olympus. So Olympian ka ba par? Well, nakatadhana na nga yatang di mo maabot yung bar. GL fit at slack, o you'll need some more space. Tung EJ o Vienna, uuwi kang 4th place. Kasi langit lupa yung halitan, kasi langit lupa yung pagitan. Well, aasinta to, lumindol man sa alitan, din na dadamin ba to? Sige, tadyakan mo yung sahig. Umaatem pa to, buong daigdig, mayayanig, kaso umaasin ako. Kaya ito na yung epilogue, yung taon ay 2025. Nasaan siya? Balik Denver, nasa sala, isa buhay finals nakasalang. Sa TV nanonood, habang baby natutulog, namamanga kung paano ko si Vitrom dinudurog. Yeah, kaya time doesn't matter. Kasi ako ang highest, wala yung greatest of all time, kasi ako ay timeless. Tangina mo! Sumakto! Wala yung greatest of all time. Ano yun? Tangina mo. Kasi ako ay timeless. Doesn't matter, kasi ako ang highest. Wala yung greatest of all time, kasi ako ay timeless. Ano, sumakto parang rebat. Dun sa greatest of all time ni EJ kanina. Damn, tangina mo. Lakas na itong round 3 ni lakas na itong round 3 ni GL. Hindi man ganun ka yung react ng tao, pero pag yung sulat yung pagbasihan, tangina, sobrang grabe yun. Kailangan mahigitan ni EJ to. Siya magtatapos ng battle. Pakinggan natin round 3 ni EJ. Grabe tong laban na to, grabe to. Galit na galit! Galit na galit! Galit na galit! Galit na galit! Galit na galit sa akin to, sukdulan. Paano nung niyanig ko yung buong daigdig? Yung late na puruhan. Nagpunta ako sa lugar nila. Kala ko nasa Area 51 ako. Daming lumilipad sa ere. Kala ko mga UFO, puta, mga bubungan lang pala sa Leyte. Kaya bilib ako sa lahi mo. At hapang Pilipino, isipin nyo, para lang makapasok sa school, sumasakay pa yan ng ipo-ipo. Kaya pala nagtatawag ka ng old gads, kasi lagi kayong binabagyo.
Summer na summer sa summer, binabaha sa inyo. Kaya ano bang summer na summer sa... Summer na summer sa summer ba? Summer later. Okay, summer na summer sa summer. Mukha ba sa inyo? Kaya pala nagtatawag ka ng old gods? Kasi lagi kayong binabagyo. Summer na summer sa summer, binabaha sa inyo. Kaya ano pang iyayabang sa akin ang putang inang to? Hinaharap mo bagyo? Hinaharap ko snow. Pero gumaganda na yung panahon. Makakabangon na kayo ngayon. Joke lang ngayon, paputok na bulkang mayo. Gago, kupal. Joke lang yun. Paputok na bulgang mayon. Galing nun. Makakabangon na kayo ngayon. Joke lang ngayon, paputok na bulkang mayo. Yo! Round 1, binanggit ko power at current kung inyong susumahin. Round 2, train of thoughts sa time travel. Ano, connect na natin? Mga ulul! Kung tatanggalin ko yung laro sa salita at saka mga konsepto mong alanganin, tingin mo uubra... putang ina mo. Tanggalin natin yung laro sa salita at saka mga konsepto mong alanganin. Kung di nila sasakyan dun yung delusion mo, tingin mo uubra ka sa akin, Diyos ko, patawarin. Itago mo na lang yung mga bara mong dekalidad. Kasi di rin uubra yung konsepto mo pag sinampal-sampal kita ng realidad. Kasi may tanong lang ako sa mga tao. Gusto ko honest kayo. Kung aktibo ba si Balakid ngayon, tatangkilikin nyo tong hayop na to? Tama naman si Lanceta. Paratang niya ay totoo. Ang masakit na akulong si Balakid sa katawan ng bubong to. Nawala lang si Alin yung estilo niya, inabuso mo nang gamitin. Mula sa forma, salamin, pagiging bonjing, patiritin. Dinudumihan mo lang yung taong nag-angat ng lyricism. Kung si Balakid yung pader, itong si GL vandalism. Tapos na ako sa... Kung si Balakid yung pader, itong si GL vandalism. Yung pader, itong si GL vandalism. Tapos na akong sabayan ka sa estilo kung saan ka tinuturing na pantas. Partida di pa kita ginamitan ng estilo kung saan ako marahas. Kaya wag mo akong yayabangan na sa lirisismo ikaw yung nagpalakas. Kasi paano mo iaangat yung isang bagay na matagal nang nasa taas? Sa lahat ng nasa batch nyo, ikaw yung may pinakamakapal na muka. Kasi sinusumbat mo yung mga bagay na hindi mo naman ginawa. Isang mensahe lang, isang mensahe. Para sa mga fans mong basura, bago kayo maniwala sa kiniklaim ng hayop na to, mag-fact check ka muna. Kasi siya daw yung naghari sa mga nakaraang taon sa flip-top. Pinagsasasabi neto. Quarantine kay M-Site at J-Block, 2022 kay Pistolero. 2023 kay Invictus, sunod-sunod panalo niya sa duelo. 2024 na nga lang pwede mong pagharian, ako pa naka-inkwentro. Mga nagawa ng nauna, niyuyurakan mo ng pasikreto. Niwala ka pa sa kalingkingan ng mga inaangkin mong kwento. Niwala kang inambag na hollow block sa tinatapakan mong imperyo. Isa ka lang batang libang na nanonood sa mga naghahalo ng simento. Kahit hindi ako i-main event, yung Diyos ko kumukubra. Samantalang pilit ng tinututok sa'yo yung spotlight, hindi ka pa rin umuubra. Niwala ka pang ang buto para tumayo. Tapos instant sikat, hindi ka bunga nitong kultura, isa ka lang industry plant. Wala kang karapatang magtawag ng Diyos, isa ka lang sa palpak niyang creation na pinasok patungo sa matrix hanggang maging parte ng simulation. Ngayon mga gods ay minimension, pati yung sky ay kine-question. Ngayon may power na yung nag-step in, ito'y divine intervention. Kaya pala mapaloob o labas ng battle rap, humihingi ka ng validation. Hindi maabot, hinahangad, di sumasapat yung motivation. Pangalan mo na mismo yung sagot sa mga palpak mong calculation. Hanggang GL ka na lang, di ka naaabot ng congratulations. Kaya pagdating sa ahon,
balik sa gitna ng poster yung punyeta mong pangalan. Ngayon, alam nyo na sinong mas asintado na marksman. Dahil para makuha yung tinatarget, isang shot lang kailangan, ganyan magkampiyon sa isa buhay sa unang beses na pagsala. Ngayon, sayang. Ganda sana nung round 3 ni EJ. Kaso wala. Na-choke siya ron. Pero pakiramdam ko kahit nabuo niya yon, masyadong mabigat yung round 3 ni GL. Pero ang ganda sa dikit sana yon, puta mahihirapan na just nun. Ito yung sobrang dikit na battle, hanapin mo na lang yung butas kung saan natalo yung isa. Ayun nga, nag-joke si EJ, sayang. Ibang klaseng EJ din to, putang ina. Alam mo yun, hindi sinayang ni EJ yung pagbalik niya sa Pilipinas. Nakaka-proud dahil sobrang galing ni EJ. Parehas naman sila magaling. Yun nga, tangina parang finals na nga to, pukin ng inang yan. Pero yun nga, round 1 EJ, 2 and 3 GL. Pahinga natin. Isang judges lang. Welcome Balentong 11, GL versus EJ Power. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Siguro, tama naman na kapag sinabi ko yun yung mga laban na panalo tayong lahat. Pero ang boto ng hurado, 7-0, advancing sa Isabuhay Finals. Mag-iay para ay GL. Kay GL, sayang. Bawi next time. So, mga pala si Rafian. Ito, bagay talaga mag-judge to si Rafian. Rafian, binoto ko si GL. Bali, yung round 1 binigay ko kay EJ Power. Pero kung tutusin, parang binase ko na lang din siya sa kung gaano ko nagustuhan, kung paano nila pinagandaan at sinulatan yung isa't isa. Para sa akin, mas pulido lang yung sulat ni GL. Tapos dumagdag pa yung parang medyo stumble ni EJ dun sa round 3. Kaya, ayun, sobrang hirap, utang ina, sobrang ganda ng laban. Pero binoto ko si GL, Raffia. Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Yun nga, sayang, putang ina. Pero congrats sa inyong dalawa. Sulit yung ticket. Sobrang galing. Tangina, no? Ang gagaling na ng mga lalo, sobra. Putang ina, tas ako nananatiling bobo, di ba? Consistent sa magiging tanga, di ba? Boss, tangina, kailangan magbabago, boss. Yun, hanggang dito na mga pare ko, hanggang sa muli. Peace out.